Salamat sa Diyos. Please get our excited, frontliners. Armies of God. Hindi pa natin i-work tayo natin. Lord God. Armies of God. Amen. Kaya nga fearless eh. Fearless. Amen. Fearless yan. Kaya nga lion roar. Diba? Salamat sa Diyos. Matatagpuan po natin ang ating scriptures dito po sa numbers or bilang, may bilang 14, 6 to 9. Ayan, sabay-sabay na natin basahin. But Joshua, the son of Nun, if the Lord divided us, then he will bring us into this land and give it to us. And let the widows be filled with honey. Only he will not rebel against the Lord, nor hear the people of the land. They cry out for it. The revelation has departed from them, and the voice of God will not hear them. Sabi po sa Tagalog version, sabi po, dahil sa hinagpis, pinunit ni Joshua, ang naanak ni Nun at Caleb ang anak ni Hupon, ang kanilang kasuotan. Sinabi nila, mainam ang lupain, tinignan namin, saganang-sagana sa lahat ng bagay. Kung manlulugod sa atin si Yahweh, ibibigay niya sa atin ang lupain ito na mayaman at sagana sa lahat ng bagay. Dahil huwag lang kayo maghimagsik laban sa Kanya. Magtiwala kayo sa Kanya at huwag kayong matakot sa mga tagaroon. Magtuloy natin matatalo. Kasama natin si Yahweh na inapi niya at ang kanilang mga Diyos. Kaya huwag kayong matakot. Salamat sa Diyos. Ang ganda na promise ng Panginoon. Amen? Ano ba yung kinakatakutan niya? Amen? Mga kapatid, anong kinakatakutan natin? Yung isa sa taas? Wala na, diba? Pinimutod na ni Lord yan. Amen? Ano ba yung mga kinakatakutan mo? Si Aling Judith. Amen? Parating na sa Aling Judith. Amen? Ano pa ba? Ang mga kinakatakutan mo? Wala ng trabaho. Amen? Marami po tayo yung kinakatakutan. Pero sabi nga po dito sa ating title, diba? We are the frontliners. We are fearless. Sabi mo nga sa katabi mo, fearless. Yan, fearless. Pinasabi mo, sabi mo isa, fearless. Ano ka mag- fearless. Yeah. Yan, fearless. Dapat ka mo, strong. Amen. Papalalasin mo yung bayan na sa kanila. Dapat fearless tayo mga kapatid. Amen? Dapat we must strong. Amen? Sabi po nga, sa ating objectives to know and develop within us that fearless spirit of a warrior of God's kingdom as demonstrated by Joshua and Caleb in the conquest for the promise. Amen? So ito, kung sa po nito, sa Old Testament, sa bilang po ito, pinadala po ito nila Moses. Si Joshua and Caleb as sa 10 kasamahan niya. Pinadala sila para mag-spy doon sa promised land. Sabi ni Moses doon na puntahan nyo para makita nyo kung ano ba ang yung mga nandun, kung maganda ba yung lupain iyon, kung ano ang makuha natin, kung malalakas ba yung tao. Amen? Malalakas ba kung anong kwan? So, pagbalik nila, ang sabi pa ni Moses, magdala kayo ng mga produkto or magdala kayo ng mga prutas, ng mga puno kain doon. Amen? So, nung pagbalik nila, amen, ito si Joshua at saka si Caleb lang, yung talagang naging istahan. Na kaya natin makonquer, na kaya natin mapagtagumpayan, na makuha yung promised land kahit ano man ang nandun. Kasi yung mga
Sa upong spy is puro negative na. May malalaki tao, mga higante yung mga nandun, hindi natin kaya. Amen? Pero, mga kapatid, we are fearless kasi kasama natin ang Panginoon. Amen? Sabi po sa atin, when we are aware that an invisible power is backing you up, there is no point of standing off or backing out of your confrontation. Surely, I am with you always, sabi ng Panginoon sa atin. Amen? Dapat, tigasin ka kasi nga, ang backup mo, sino ang backup mo? Si Lord. Amen? Kaya malakas tayo. Amen? Huwag tayong matakot. Hindi ka kaya ng 10 spies na yan. Napanghinaan sila. Napanghinaan sila. May mga ganyan factors tayo minsan, mga kapatid. Amen? Talagang on fire ka. On fire ka. Tapos pagdating mo na doon sa lugar na yun, bigla, parang tuta. Amen? Nawala yung mo. Yung confidence mo sa sarili mo. Dahil minsan ng mga pag-aayon natin, pagbababa natin ng salita ng Panginoon, or pag-share ng salita ng Panginoon. Amen? Pag nalaman mo, mas matalino yun, mas edukado yun, medyo nangihina ka, medyo nagbaba. Amen? Pero kung mag-i-stand ka at panindigan mo, amen, you have a backup. Amen? May backup ka. Amen? Example na lang yan. Gusto niyo ng example kung sino yan yung nag-stand na yan? Yung leader mo, si Pastor Roland, hindi niya nakaka-graduate, pero ngayon, ilan na tayo? Isang chance wala na. Kasi pinanindigan niya. God is with him. Amen? Eh kung kinain sa insecurities niya na hindi siya graduate, hindi ako makakapag-bawa ng salita. Wala tayo ngayon. Malamang ngayon may hangover ka. Amen? May hangover tayo ngayon. Kasi nagpa-party pa tayo. Pero dahil ginamit ang mga kapatid, ang mga leaders natin, amen, nandito tayo ngayon. Ngayon, ikaw na ang sinasama or sumasama sa gera ng buhay. Amen? Amen. Praise God! Salamat sa Diyos. Kagaya ng traffic enforcer, di ba? Traffic enforcer ay your policeman. Di ba? Pag gumigla yan at in-stop ka, hihinto ka. Di ba? Kasi may otoridad ka. May otoridad yung pulis na yun na pahintuin kasi nasa kanya, binigay sa kanya na gobyerno na pwede na siyang mag-stop. Pwede niya gawin kung anong ginagagawin sa traffic. Kaya hindi dito sa Qatar, pumunta tayo dito. Yung sinabi ng hari, huwag yung gawin ito, huwag gawin, susunod tayo. Tama po ba? May otoridad. Amen? There's authority. May binigay na sa atin yung otoridad. Amen? So, ito po yung mga spiritual backups natin. Amen? As Christians and armies of Jesus Christ, we are layer upon layer of tremendous backups. Amen? As you wear the right shoes of Jesus Christ, you have the first, the power in the name of Jesus. Amen? Kaya nga, di ba pag nalalaki na in the name of Jesus. Amen? Is that? Pangalawa, power of blood of Jesus. You are sealed. Wala na makakagawi sa'yo kasi nga silyado ka na ng dugo ni Kristo. Lumadami na ang dugo ni Kristo sa iyong katawan. Amen? Ano dito po yung spiritual backups natin? Anointing of the Spirit. Amen? Praise God. Salamat sa iyo sa palakpakan ko, Panginoon. Ano spiritual backups natin? Amen? The full armor of God. Amen? Dinideclare natin kanina yan. Araw-araw natin dapat dinideclare yan. Diba? Doon sa Ephesians 6:10, 20, declare na natin ulit.
This is the word of God. This is the spirit of all kinds of prayers and requests. This is dividing and learning always be one prayer. All the Lord's people. You are more. You are safe na. Amen? Salamat sa Diyos. Sa pa po, the legions of angels. Amen? Pangupa. Amen? May bawat isa sa atin na talagang gumagabay, sumasama, pinoprotektahan tayo. Amen? Hindi ko maalala kung ano yung verse na yun, di ba? Yung linulusog ni sa Old Testament, yung linulusog na sila ng kaaway. I think si Elijah yata or si sabi niya doon. Kasi yung isang yung kanyang assistant sabi niya, makakawin na po tayo, Panginoon. Ang dami ng aming kaaway. Pinag-pray niya, Lord, buksan po ang kanyang mata at makita niya ang iyong kalwalatian. Nung binuksan ng Panginoon yung kanyang mata, puno-puno ng mga angels na kayang handang ipaglaban sa kanila. Amen? So, huwag kang matakot, kapatid. Number 5 pa lang yan. Marami pa. Spiritual powers. 6. The sword of the Spirit, which is the word of God. Amen? Amen? May word of God tayo, kaya dapat na natin basahin palagi. Amen? Yung salita ng Panginoon, meditate the word day and night. Joshua 1:8-9. Amen? Number 7, the enforcement of prayers. Amen? Mga kapatid, ayan, alam na nila, 7 mga spiritual backups meron ka. Amen? Yung pangalan, yung unang pa lang eh. Diba? Yung unang pa lang. Praise God in the name of Jesus. Yung pangalawa is the blood of Jesus. Yun pa lang. You are sealed na. You are safe na. Safe na. Amen? Are we learning, mga kapatid? Amen. But since all these mentioned backs up are spiritual in nature and can be availed only through faith lang sa pananampalataya lamang. Amen. There are always tendencies that we bring off this reinforcement and stuff to fear and intimidation. Amen. Minsan kasi nilalamon tayo ng fear. Nilalamon tayo ng insecurities. Na-intimidate tayo. Kaya minsan, at imbis na yung nasabi ko kanina, dapat na tayo minsan i-convert na pero on the actual na, ngayon tayo nasisira. That's the mga fear natin. Amen? Ayoko mag-OVE dyan. Ayoko siyang i-OVE. Kasi mas magaling siya. Kasi graduate siya. Amen? Ayoko mag-OVE kasi hindi ko pa nabasa yung buong Bible. Brothers and sisters, yung testimony mo pala is the best weapon na para may share natin sa ating mga kapatid. Unless you are fully established in this truth and fully trust, these backup chances are that you'll be like those Israelites who walked in unbelief and did not reach the promise. Amen? Kasi minsan matigas ang bulo natin at kaya ng Israelites. Amen? Ang dami nilang reklamo. Amen? Caleb, the furthest frontliner. Amen? The story of Israelites' conquest of the promised land was so dramatic for portraying people in different levels of their perception of God and His Word. Some fully believe God and His Word, many believe only with circumstances. Circumstances were unfavorable. Majority tend to doubt and waver when things look bad. Yan yung pinakwento ko kanina.
na kung may nakita ka ng mali, na panghihinaan na tayo ng sa panghihinaan na tayo. Nawawala na tayo. And still some are van-walking crowd following whoever the majority is. Parang yung van-walking crowd na sinasabi yan, just go with the flow ka na lang. Kung ano yung uso ngayon, doon ka na lang kasi ano yung powers. Amen. Ayaw mo ng takbangan. Pag sinabi ng leader mo, o tara, magkayo tayo. Hindi kayo na lang muna. Ang dami natin excuses. Amen. Dapat maging kahit po tayo, kaya ni Joshua. Amen. Kasi suburin natin, kaya natin yun. Kasi we have the backups. Amen. Hindi ko, ayoko humayo, ayoko mag-share ng salita ng Panginoon kasi hindi ko pa nabasa yung buong Bible. You don't need to read the whole Bible. Amen. Yung kasi sinasabi ko, testimony mo pa lang. Yung binago ng buhay, yung binago ng Diyos na buhay mo. Amen. Parang manginginom. Diba? Parang babaero. Amen. Ngayon, amen. Ikaw ay anak ng Diyos. Lingkod na ng Diyos. Amen. Panghawakan mo lang, keep in your heart yung mga backups mo na nandyan, ready na lang. Hinihintay lang nila yung pagtawag mo sa kanila at sasamahan kanila till then. Amen? When Moses sent the 12 leaders to spy out of the land of 40 days, not only to believe God's promises and face value, they were Joshua and Caleb. Amen? Mga kapatid, tayo dapat maging Joshua, maging Caleb. Na may paninindigan. Amen? Na may kalakasan, fearless. Amen? The 10 spies gave a very negative report of fear and belief, causing the whole congregation of Israel and distracted Moses and God. However, Joshua and Caleb stood to God's promise. Amen? Hindi naman tayo papadala doon ng Panginoon na kaunangin. Yun yung promise ng Lord. He will be with you. Hindi ka niya iiwan, hindi ka niya pagbabayaran. When the 10 failed, the two courageous men stood and fought for God's vision of progress. The counteracted the negative report and encouraged the Israelites to proceed to the promise. Amen? Sabi nga nila, stand firm. Sabi nga diba doon sa Ephesians na dineclare natin, stand firm. Huwag ka mapanghinaan. Andiyan ang Diyos. Palagi. Hindi ka niya iiwan, hindi ka niya pagbabayaan. Amen? Are we learning po? In the response of the negative reports of unbelief, the Lord punished the whole Israelites with 40 years of wandering in the desert, although it could have taken only 11 days traveling to the promised land from their position, until those generations who have rebelled has perished in the wilderness. Amen? Gustong-gusto na ibigay sa iyo ng Diyos yung promised land. Ano yung promised land niya? Yung breakthrough. Gusto na ng Diyos ibigay sa iyo yung probation. Gusto na ng Diyos ibigay sa iyo ang pagpapala. Kaya lang ang tigas ng ulo mo, ayaw mong bitawan yung mga bagay na hindi mo mabitaw-bitawan. Mga kapatid, it's between you and the Lord. Alam mo sa sarili mo kung ano ba ang hindi mo nabibitaw-bitawan. Maaaring yung bisyo mo, hindi mo pa nabibitawan. Maaaring yung mga addiction mo sa social media, yung mga add to cart natin. Amen? Marami pa tayo. Yung mga, naman baka may nagtitiktok pa. Amen? Sa tamaran, sa pagpunta, sa mga gawain, sa pagbabasa, ng salita ng Panginoon, sa pag-devotion pa lang. At siya kang leader yung mamaya ng devotion. Dala niyo pa yung devotion niyo? Amen. May isa, dala ng devotion. Salamat. Kaya nga, mga kapatid, hindi mo pa natatanggap yung promotion mo sa trabaho ka.
may bitaw na ang Panginoon sa iyo. Na hindi mo na may bitawan, andyan na, ready na. Amen? Ready na ang Panginoon, ibigay sa iyo ang regalo, ang probation, ang breakthrough, promotion sa trabaho. Kaya hawak-hawak na hindi mo mabitawan. Paano mo masasalo yung biyaya ng Panginoon kung nakaklose yung kamay mo? Amen po ba? Bitawan mo na, kapatid, pag once na binitawan mo to, release mo na yan, saka mo masasalo yung biyaya ng Panginoon. Amen po ba? Ready mo na magsaluhin? Ito. Amen? Ito na, mga kapatid. Huwag mo nang hintayin ang 40 years. Pwede naman ng 11 days. Amen? What is the big difference between Caleb and Joshua from the 10 spices? 10 spies who have perished. Amen? Ano ang kakaiba nila? Joshua and Caleb possess that fearless attitude of Christ. Amen? Tingnan mo nga ulit yan, katabi mo kung fearless yan. Yes. Fearless. Hello, fearless, sabi mo nga sa kanya. No. Huwag mo naman si Manutan. And hello, Joshua or Caleb, sabi mo sa kanya. You have a fearless attitude. Amen? So achieving the attitude of a fearless, first, you need to base God's vision. Amen? Ano po yung vision natin? Sino po nakakala ng vision natin? We people and make them his disciples. Winning people for Christ and making them his disciples. Amen? Praise God. Kung hindi yakap-yakap ng mga leaders natin yung God's vision, amen? Wala po tayo dito ngayon. Wala tayo dito. Amen? Malamang upuers lang kayo. Malamang lilipa pa lang kami ngayon. Amen? Na yung leaders dati is kung hindi talaga umakbang at hindi kayo i-invite, malamang sasampu pa lang din kami. But may pinagawa ang Panginoon sa mga leaders natin at yakap-yakap nila yung vision. Amen? So, nawin tayo. Amen? Ngayon, kayo naman, dumaloy na yung vision hanggang ngayon kayo is ginagamit ng Panginoon. Yung vision na yun is nakakapag-invite na kayo. Amen? So, marami pa dapat nakaluluwa na maipako dito sa krus. Amen? Dito sa krus at hanggang sa buong pamilya natin. Amen? Is madala natin sa presensya natin. Amen? Sino po yung gusto na maisip yung kanilang pamilya? Amen? Siguro napakasarap na tingnan mo yung picture niya, no? Buong pamilya mo yan. Amen? Buong matinang family. Yan yung nag-aaral ng salita ng Panginoon, nagpupuri sa Panginoon, di ba? Buong Tamayo family, nakikita mo, dyan, no? Di ba? Na sila, nag-praise, talaga linitin ni Brother Ricky, yung kapatid talaga nag-praise and worship, mamaya sumasayo na si Brother Ricky dahil sa kabutihan ng Panginoon. Sa ginawa niya sa buhay. Amen? Salamat sa Diyos. Amen? Sabi po sa Numbers 14, 6-7. Amen? Basahin po natin. At doon po sa we're going to have to find out kung kaya lang. Turn your clothes
and spoke to the congregation and children of Israel, saying, the land was passed through to spy out the exceeding good land. Amen? So sabi ko doon, dahil sa hinagpis tinunig ni na Joshua, na anak ni Nun, at Caleb, na anak ni Jepun, ang kanilang kasuotan, sinabi nila, mainam ang lupain tinitignan namin sa sagana sa lahat ng mga batay. Amen? Mga kapatid, yung pagpili mo, yung pagpagbango mo ngayon, at magpatuloy ka sa iyong pananampalataya. Amen? Praise God. Bibigay sa iyo lahat, Panginoon, sa sagana. Amen? Sino gusto? Amen? May gagawin kami, pinapagawa sa atin ng Panginoon eh. May pinapagawa ang Panginoon na mas para may ibigay niya sa iyo. Yung promised land. Dinidisan ba natin mga kapatid na makuha na natin yung promised land na yan? Amen? Sa mga kapatid natin, yan. Amen? Kahit na nasa battlefield yan, pero nakangiti, masaya yan, may kakayapaan sa kanilang puso kasi natanggap na nila yung promised land. At tinatanggap pa rin nila ang promised land hanggang sa kanilang pagkita. Amen po ba? Amen. So aside from Moses and Aaron, only Joshua and Caleb were caught by the vision. God's vision of conquest of the promised land. Although they saw what the 10 spies saw, for fortified cities, large and formidable armies, mighty men of wars and giants, they were never intimidated because they were caught of God's vision. Amen? If there's a mission, there is a mission. Amen? Huwag mong tignan na, amen, ang mga negative sa paligid. Amen, patuloy ka lang. Amen, patuloy mong yakapin yung vision ng ating Panginoon. Lalo-lalo na sa pamilya mo, na malisahin mo lahat ng pamilya mo na may balik mo sa presensya ng Panginoon. Amen? Yan yung mission natin. Yan yung mga mission ng mga armies of God. Amen? To win, di ba? Mawin natin yung mga souls ng mga pamilya natin. Amen? Yung mga kaibigan natin, yung mga tao nasa paligid natin, yung kasamahan natin sa bahay. Amen? Yun yung dapat mawin natin. Amen? At magawa natin ng Panginoon. Amen? Alam na natin, they knew the God that took them out from Egypt, the land of captivity, by crossing the wilderness. Amen? Ano yun? Where they are provided the manna. Diba? Manna at saka yung way, yung pugo, with the pillars. Diba? Nung nagre-reklamo ang mga Israelites, sabi nila, gusto namin, puro na lang po manna. Gusto naman namin ng karne. Pinagdala lahat yun ng Panginoon. Binigay lahat yun ng Panginoon. Amen? Sa kanilang paglakad sa gabi. Amen? May pillars of clouds. Sa day, sa night naman, may fire. Para makalakad sila. They knew immediately that God caused water. Diba? Iyon din, nung nauhaw sila, diba? Inampas ni Moses yung bato at nagkaroon ng tubig. Brothers and sisters, maraming milagro at nangyari sa buhay mo. Hindi mo pa pinapanalangin, binibigay na ng Diyos na yun. Amen? God is good. All the time. Amen. Kaya lang mga Israelites, pag may problema, unang nawawala yung pananampalataya nila. Hindi lang ang mga Israelites, kundi ikaw or ako din. Nangyayari po yan. Amen? We must stand firm in our faith. Stand strong. Kasi may backup tayo. Andyan ang Panginoon na nakabackup na tayo. Nakabackup na rin palagi sa atin. Amen? Hindi ka talunan. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka talunan.
You are strong. You are fearless. Amen. What else do they have to doubt or fear about when they witness every miracles that took place from day to day? They never lacked anything all their days of journey. Hindi nagkulang. Hindi nagkulang ang Panginoon. Hindi nagkulang ang Diyos sa buhay mo. Hindi ka nagutom. Sinong gutom? Amen? Amen? Diba? Kumain ka nga 3 times a day. May merienda pa, 6 times a day. May 7 pa, may midnight snack pa. May pakain ka pa sa ilalim ng kama mo. Hindi ka nagutom. Tama mo ba? Salamat sa Diyos, pinaway. May trabaho ka, pinabay ng Panginoon. Amen? You are still, kahit may nagliliparang mga misal dyan sa taas, you are protected. Walang nangyari sa'yo. Amen? Nasa tamang oras yung sakit mo. Amen? Nakakapagsamdyusan ka ba? Amen? They saw from afar the promised land as word because of God's promise. Amen? Nandiyan na. Nakikita niyo na ba yung promise land? Amen? Patuloy lang. Kuya, kung hindi ko pa nakikita, hindi nakandyan na sa harapan mo, buksan mo lang ang mata mo. Wala kang sakit. Diba? Ganyan kabuti ang Panginoon sa tao natin. Kumakain ang pamilya mo sa Pilipinas. Amen? Wala silang sakit. Kaya mabuti ang Panginoon. Amen po ba? You are the new generation or tayo yung generasyon ng Joshua, ni Joshua at Caleb of our time if you are caught with the vision of world conquest. Amen? God wants you to see the promised land of today is finding and bringing the lost people into His Lordship and into His kingdom. Amen? Ikita mo na. Dapat i-vision natin mga kapatid. I-desire natin. Ipakit nyo yung mga mata nyo. Ayan, mga kapatid. Ipikit nyo na ngayon nagpupuri kayo. Imagine your family. Yung anak mo, asawa mo, yung apo mo, magkakasama kayo ng pupuri sa Panginoon. I-desire ang puso mo. That's the promised land. Mga kapatid. Imagine, kasama-sama kayo ng pamilya mo. Magkasamahan mo sa bahay. May cell group na sa bahay mo. Amen. Naka-form na. Amen. Nabuo mo na yung 12 disciples. Ay more pa. Amen. Salamat po. Bukas na po yung mata nyo. Baka makatulog na kayo eh. Amen. Amen. Na-imagine nyo? Diba ang sarap sa puso? Amen. Na pare-pareho tayong nagpupuri kasama ang pamilya natin. Amen. Use that platform, a messenger. Kung nasa Pilipinas sila, use that platform. Amen. To share the word. Disciple them. Amen. Disciple them before maunahan kayong i-disciple yan ng kaaway. Kung yan, ang kaaway ang nag-disciple sa pamilya mo, sakit na napulo sa iyan. Nahihirapan ka. Amen. Kaya ngayon pa lang, natanggap mo ito. Natanggap mo itong message ng Panginoon. Later on, dapat gawin mo na. Hakbangan mo na. Amen. Na makita mo na yung promised land na buong pamilya mo. Mga kapatid, isasama mo na pupuli na sa Diyos. Amen? Hello, Joshua. Hello, Caleb. Amen? Praise God. Embrace God's vision as your guide and the very reason for your existence. Do not just join the vision. Amen? Do not just join the vision. Do the vision. Sabihin mo nga sa katabi mo, declare mo sa kanya, do not just
Sabi nga po sa Proverbs 11:30, the fruit of righteousness is the tree of life, and the winning soul is wise. So, soul winning po tayo. Tingnan natin soul winning. Amen. Sabi niya yan, ha? Amen. So, next week, more souls. Sabi pa sa katabi mo, soul winning tayo. Next week, mapupuno tayo. Amen. So, number 2, pleasing God. Be passionate in pleasing God. Amen. Basahin po natin sa Numbers 14:8. If the Lord delights Amen. Kung maglulugod sa akin si Yahweh, ibibigay niya sa akin ang lupain iyon na mayaman at sagana sa lahat. Decided, di ba? Fearless sila. Sige, kaya natin to. Kaya natin to. Mapagtatagumpayan natin to. Kasi sasabi natin, kalooban ito ng Panginoon. Kalooban ng Panginoon ay ibigay sa iyo yung promotion na yan. Kalooban ng Panginoon ay ibigay yung salary increase na yan. Amen? Kalooban ng Lord na maging manager ka ngayon. Maging owner ka ng sarili mong kumpanya. Kalooban ng Lord yan, nakbangan mo lang. Amen? Ibibigay ng Diyos yung promise land na yan sa'yo. Kung i-desire mo lang at gawin mo yung vision. Amen po ba? Praise God. The principle of bringing God's delight has been the fashion of God's men and women who understand that they please God. His favor, presence will abide. Sabi po sa Proverbs 16:7, when man's way please the Lord, he make even his enemy to be at his will. Amen. Praise God. Kung ang buhay ng tao ay kalugod-lugod kay Yahweh, magiging kalaban sa kanya ng magiging kapatid. Amen? Kalugod-lugod ng katabi mo. Amen? Kalugod-lugod yan. Dati kaaway mo yan, pero ngayon kapatid mo siya. Amen? Nothing is too hard for the Lord. Just like an earthly father who is happy with what his child is doing. Even if the child has nothing, God knows how to favor and please him by giving him good things. God, sabi nga dito sa Jeremiah 32:17, nothing is impossible. Sa Jeremiah 32:27, behold, I am the Lord, the God of all, the Lord flesh. Is anything too difficult for me? Sabi ng Diyos. Amen. Desire mo lang Panginoon. Yung favor ng Panginoon nasa iyo, kasi i-please mo lang siya. Gawin mo lang yung pinapagawa niya. Do the vision. Do the disciple. Amen. Magpagamit ka. Amen. Pag tinawag ka ng Panginoon na magamit sa kanyang kaharian, huwag kang maging paniki. Ba't ako, puro ba? Pag sinabihan ka, gagamitin ka sa kaharian ng langit or kaharian ng Diyos, sabihin mo, praise God, salamat sa Diyos. Desire to please Him. Amen? Are we learning pa? Just Jesus' explicit promise is, as we go, make disciples, we can be sure of His abiding presence. With His presence, we are expecting His protection, His provision, His favor, and everything that we might require to fulfill the great mission. If we do His passion, we can expect. Amen? Gawin na natin ito. Please God. Andyan palagi ang Panginoon. Sundin natin. Amen? Yakapin natin yung vision. Mag-disciple po tayo.
Amen? Sino na po yung ready mag-disciple? Amen. Sa Diyos. So dapat, pag mag-disciple ka, dapat magpa-disciple ka din. Amen? Tayo dapat ang unang tinuturuan ng mag-disciple. Amen? So, paano tayo mag-disciple kung hindi ka nagpapa-disciple? Amen? Tayo muna po ang mag-disciple. Amen? Praise God. Sabi po, di ba sa Matthew 28:18 to 20, basahin po natin. And Jesus came and spoke to them, saying, all authority has been given to me in heaven and on earth. All nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, teaching them to observe all things that is commanded you, and lo, I am with you always, even to the end of the age. Amen. Amen. Salamat sa Lord. Amen. So, confident na tayo. Mataas na yung confident natin. Talagang fearless na ba tayo? Amen. So, ready na tayo sumama? Yung isa na lang. Amen. Sasabak na tayo sa gera. Amen. Number 3, God has perceived your battle. Amen? Sabi po sa Numbers 14:9, basahin po natin, only do not rebel against the Lord, nor fear the people of the land, for they are fled. Their contention has departed from them, and the Lord is with us. Do not fear them. Matakot. Mas matakot ka, huwag ka matakot sa pumapatay sa katawang lupa. Mas katakutan mo daw yung dating tayo. Amen? Amen po ba? Praise God. Tumatakot ilang beses yan sinabi yung fear doon. Di ba? Dalawang beses. Dalawang beses. Amen? Nasabi ko na ito dati, yung do not fear na salita ay 365 times ginamit sa buong Biblia. Ilan po ang araw sa isang taon? 365. Mga kapatid, so every day, araw-araw sinasabi sa iyo ng Panginoon, huwag kang matakot. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang matakot. Huwag kang takot ba yan? Huwag kang takot pa ba yan? Hindi nga. Fearless din yan, di ba? Amen? Sabi ko doon, Joshua and Caleb understood that they had backup of the gods, the God of miracles. Did not fear the great armies, fortified cities, and even man of great stature, giants, and skilled warriors. Kasi doon daw po, doon sa promised land is yung mga higante. Amen? And they saw them as a bread, mga palang, parang bread, umuna lang. They saw the hand of God ready to fight for them as they. Amen? So we are ready na dapat. Amen? Yung pag-i-equip natin, yan po yung mga training grounds natin. So dapat palagi tayo sa mga gawain ng ating Panginoon. Pag-aaral natin ang salita ng Panginoon, dapat nandun tayo. Dapat excited tayo palagi na puntahan ang mga yun dahil yun at magpapalakas sa atin sa ating mga Panginoon. Yun tayo. Amen? Yun nga, sabi nga, di ba? Wear your full armor. Amen? In the same way, as we move and do the vision, God will work with us. Amen? As we speak, God will speak through us. As we take every step, God is forwarding His and His army, the host of angels ready to do the battle for us. Know that there are layers upon layers of backups and backups. Di ka lang iisa, kapatid. May Diyos tayo. Amen. Sabi nga nila, di ba, sa salita ng Panginoon, yung isang anghel daw, libo-libo ang kaya niyang talunin. Amen? E paano pag batalyon na pinadala ng Diyos, nakasama mo? Amen? You are protected. Amen? Yan na. Sa paglabas mo pa lang sa bahay, talagang dapat susut mo na yung full armor of God. Amen?
Kasi pag once na nag-step out ka at di mo suot yung full armor of God mo, is parang lumabas ka ng bahay ng Bukod. Darating ang mga temptation, darating ang kaway, susubukin ka. Pag hindi mo dala ang full armor of God mo, yung helmet mo, pagdating mo ng bahay, yan yung temptation, inaaway ka ng kasama mo, mamaya pa. Tama ba? Amen? Nangyayari yan. Di ba? Noriel? Kaya, kung kami kayo mga kasama ni Noriel, talagang umaga pala nag-aaway na. May patuhan na ng kumpan. Sama ng loob. Amen? So, ganun. Pero pag once na full armor of God ka, ay then parang binabato ka pala ng kaaway, may mga bomba na ng mga kaaway, inaaway ka na. Pero then ka, nakangiti ka mo. Amen? Okay, away. Ganun ka na. Pero noon, hindi ka magkristahan. Puto ka sinta ka! Away na agad. Pasal na ang mukha niya. Away na. Pero salamat sa binago na tayo. Amen? Now we are now fighting sa spiritual warfare na tayo. Hindi na tayo nililipag-away ngayon sa flesh or sa carnal. Hindi na tayo nililipag-away yung sa mundo. Kundi ang away na dati, yung battle na natin is spiritual na. Amen? Praise God. The Lord is with you, mighty man of valor. To Judges 6:12. Nagpakita sa kanya ang anghel na si Yahweh at sinabi sa kanya, sumayo. Sumayo si Yahweh, mag-iting ang nalalaki. Amen? Sabi po dito sa 2 Chronicles 20:15, this is what the Lord says to you. Do not be afraid or discouraged because of this vast army, for the battle is not yours, but God's. Amen? Before po tayo matapos sa conclusion, may papanood lang po ako ng video. Most of us napanood na ito noon pa ang encounter. Ito po ay isang true to life story po ito. Isa ito pong pelikula na nangyari po ito noong World War II. Amen? Isa po siyang American veterano or veterans. Amen? Ito po ay siya po ay pinanaki ng kanyang ina na may takot sa Diyos. Amen? Siya po ay nagbabasa ng Biblia. So, nung pumasok po siya sa US Army is, di ba yung sa training, tuturuan silang humawak ng baril. Amen? But siya is, ayaw niyang humawak ng baril. Sabi nung kanyang leader, paano mo ipagtatanggol yung sarili mo kung wala kang baril? So, pinanindigan niya. Kasi, nabasa niya doon sa Ten Commandments na do not kill. Amen? So, pinanindigan niya yun. So, pagdating po ng gera, wala po siya talagang baril. Amen? Yung full armor lang niya, yung dala niya. Yung army. So, doon po nangyari yung story. Sorry.
Amen. Yan po yan po yung pelikulang After Rage. True to life story po yan. Narinig po niyo yung sinasabi niya. Nung nasa battlefield niya, wala siya talaga siyang baril. Kundi pinupuntahan niya isa-isa yung mga sugatang sundalo. At binabalik pa po niya yan ng lubid para makarating po doon sa kampo nila. At once na po ito'y may ibaba niya, sinasabi niya, help me one more soul. Mga kapatid, hangarin natin. Ngayon, hangarin natin sa araw-araw ng buhay natin. One more soul. Gamitin tayo ng Panginoon to save one more soul. Na magkaroon tayo na kagaya ni Damon Tosh na one more soul. Halos lahat ng kanyang batalyon, lahat ng kasama niya, lahat ng mga kasama niya sa army ay sugatan. Pero sa fearless niyang pag-akbang para masave ang kanyang mga kasamahan, sinusubod niya ang labanan to save one more soul. Mga kapatid, God has already given the battle cry sa atin. Go, make disciples of all nations. He has given us the people of nation to conquer, fearing the enemy or ignoring his command and consider rebellion against the Lord. Be a fearless frontliner of God's battle for the soul. Mga kapatid, pikit natin ang ating mga mata. Isipin natin mga kapatid,
na today, mula ngayon, we are in a field of battle. Na yung mga sugatan na yan ay iyong anak. Yung mga sugatang yan na kailangan mong iligtas ay iyong ama. Mahal mo ang iyong ina. Paano siya kung siya yung nasa battle na yan? Mahal mo yung mga anak mo, di ba? Paano kung sila yung nandun sa battle na yan? Mga kapatid, be fearless. Susukurin mo lahat. Gagawin mo ang lahat to save them. Gagawin mo lahat para hindi sila mapahamak. Have the courage, brothers and sisters, have the courage to save one more soul. One more soul. Help me, Lord. For one more soul. Hindi kapatid, tumayo po tayong lahat. Tumapit tayo sa Panginoon. And pray to the Lord. Ipanalangin mo sa Diyos kung sino yung gusto mong i-save. Sige po, lapit po tayo dito sa harapan. Panalangin mo, lapit mo sa Panginoon. Yung mga pinapanalangin mo sa Diyos. Na hindi mo inintayin ang mga binabato ng kaaway para masave mo lang ang pamilya mo, para masave mo lang ang nanay mo, para masave mo ang mahal mo sa buhay, na makilala nila ang Diyos. Lord, hindi ko alam kung ano ang pinagdadaanan, ano ang mga battles ng bawat isa ngayon. Hindi ko alam kung ano ang mga sinasama ng bawat isa. Pero gagawin mo lahat. Gagawin mo lahat para sa iyong pamilya. Mga kapatid, as a promise of our God, our Lord Jesus Christ, He is in your back. Kasama sa iyo. Hindi ko alam kung sino ang sugatan, sino ang tubuan. Mga kapatid, panghawakan mo ang promise ng ating Panginoon. Promise ng Panginoon, He will never leave you nor forsake you. Lord, help us. Lord, help us. Help us. One more soul. One more soul, Lord, today yung aking kapatid. Lord, help me for one more soul. Dito na po yung panganay kong anak. Lord, help me. Pray to the Lord. Sabihin mo kapatid kung sino yung gusto mong i-save. One more soul. Andiyan sa harap mo ngayon ang Diyos. Andiyan ang Diyos sa harapan mo. Hinihintay ka lamang niya. Alam ka, yung isisave mo. Lord, pinahintay namin. Sabihin niyo mga kapatid, mga pangalan, kung gusto niyo yung isave. One more soul.
Huwag ka matakot. God is with you. God is with us. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa hindi mo pagpapaya sa amin. Salamat, Panginoon, sa pag-iagap. Kami may mahihina. Kami may mga lubog. Mga pinagdadaanan mo sa buhay, problema sa buhay. Problema sa trabaho, problema sa pamilya, Panginoon. But you are always with us. Lord, Lord, help us one more soul. Gusto ko kasi ang soul ng asawa ko. Lord, tulungan mo ako. Madala siya sa iyong presensya. Lord, gusto ko pinapin. Salamat, Panginoon. Lord, keep us strength. Sa ilamang kami hahawak, Panginoon. Sa ilamang kami tatawag, Panginoon. Ikaw ang aming kalakasan. Ikaw ang aming source. Nagiging malakas ako kahit mahina dahil sa iyo. Salamat, Panginoon. Panginoon, thank you. Sige mga kapatid, leaders, nabitan mo yung mga disciples mo. Pray for them. Pray each one of us. Comfort them. Palakasin mo sila. Kung ang sundalo ng Diyos ay umiingat, magpalakasan tayo mga kapatid. Kasi mo, ang pagpapananampalataya, pray for them. Kung hindi yung asawa mo, yakapin mo siya and pray for her or him. Pray sa Almighty, Maling God. Bawat buhay. Sa aming mga buhay, hindi mo kami itiwan, hindi mo kami pinipirahan, kundi kasama ka namin, Panginoon. Huwag mong bitawan, Panginoon. Huwag mo kami bitawan, Panginoon. Kung kami may nangihina, Panginoon, lalo mo kami, lalo mo kami hawakan, Panginoon. Pagdirin mo, Panginoon, ang mga luha sa aming mga batang makapitili, Panginoon, at palitan mo ng kapayapaan sa aming mga puso at isipan. Salamat, Panginoon. Ikaw lang ay tatandaan. Ikaw lang ay tatandaan. Perigin kami ng puso, nakalain niyo ang katalikanin, Panginoon, ng maligbigan, Panginoon.
At panghawakan ang lahat ng iyong mga pangako, Panginoon. Kami, Panginoon. Promise natin ito, di pagkagano mo, Panginoon. Lord, pagsikot namin sa buhay nito, Panginoon. Ikaw lamang, Panginoon, ang kasama namin. Talunod pa, pinaka mo pa, palagi mo kami lumayan. This battle is not ours, but yours, Panginoon. Ano ba yung nagpapahirap sa bawat isa sa amin? Sa bawat kapatid na nandito, Panginoon. Lord, alam ko, Panginoon, ang tinutulog ka lang sa amin, Panginoon. Malusog ka sa pagpapita, Panginoon. Gusto ko. Malusog ka, Panginoon. Panginoon, kasi ang kapit, Panginoon. Yakapin mo ang bawat isa, Panginoon. Napakasama mo sa bawat isa sa amin. Walang aksidente, Panginoon. Ikaw ay nag-usap sa bawat isa sa amin. Tawiin mo ang mga lungkot. Tawiin mo ang mga problema, ang mga utos ng aming buhay. Lord, dinalapit namin, Panginoon. Yung mga nakulong pag-ibay ang hihingin sa araw-araw namin gawin. Ano mo po kami ay Panginoon. Thank you, Lord. Salamat, Panginoon. Lord, visit mo ang tindahan mo dahil ka, Panginoon. Bilang empty vessels, Panginoon. Nung kami, Panginoon, mapuntahan namin, Panginoon, ang lahat, Panginoon, ng mga kaluluwang nalapit sa amin, Panginoon. Sila ang Panginoon ang gamitin mo, Panginoon, sa mga schools na magbabalik sa iyo, Panginoon. Kung ano man, anong pamahina, ay ginawa ko ito sa pangalan ni Jesus. Kung ano man, ang gawa at plano ng kaaway ay ginawa ko. Be bold, be confident, mga kapatid. The soldiers are coming.
Lord, nakikita mo, Panginoon, ang bawat isa na may tinutulong sa iyo, Panginoon. Ito may kanilang mga asawa, ito may mga kanilang anak, ito mga pagkulang, Panginoon, ito ang nakakagyan sa Panginoon sa iyo ng mga buhay, Panginoon. Lord, nakikita mo sa kanilang ikaw lamang ang sumusunod. Ikaw lamang ang mag-iisa. We are with them. Kami mga sugatan, kami mga nanihina, but we are healed. We are strong. Dahil kasama ka namin. Kami may sugatan dahil kasama ka namin, Panginoon. Lahat kami magaling na, Panginoon. Thank you, Lord. Salamat, Panginoon. Salamat sa pagtugon mo sa aming mga panalangin. Salamat, Panginoon, sa pagkikinig ng bawat higpit, bawat luha na pumapatak sa aming mga mata at dumadaloy sa aming mga business. Salamat, Panginoon, at pinamin mo na ito, Panginoon. Salamat, Panginoon. Sa pagpagaling mo sa mga sugatan namin mga puso. Pinagaling mo na ang aming mga kamag-anak, ang aming pamilya, ang aming asawa, ang aming mga anak. Hindi sila, Panginoon. Kasi pinagaling mo na sila, Panginoon. Ang aming Panginoon. Salamat, Panginoon, sa mga restoration, Panginoon, ng pag-iisa, at pag-unite muli ng mga pamilya, Panginoon. Lord, kausapin mo ang aming kasama, kausapin mo ang aming mga anak. Padama mo, Panginoon, sa kanila ang aming pag-ibig, Panginoon. Salamat. Salamat sa mga ginawa mong Panginoon. Salamat pa sa mga gagawin pa sa mga buhay ng bawat isang Panginoon. Salamat, Panginoon. Panginoon, ang mga kamay nito, Panginoon, to bless each one of us, Panginoon, na matanggap po ng bawat isa sa pagpapala, kaligtasan, kagalingan. Lord, dinalapit ko po ang iyong mga mighty warriors, ang iyong army, Panginoon. Sugatan man, pero nagpapatuloy. Problemado man o may pinagdadaanan mo,
Pero may kapayapaan sa kanilang mga puso. Thank you, Lord. Gamitin mo ang bawat isang min bilang ganyan na rin. Salamat, Panginoon, sa mga answered prayers. Thank you, Lord, sa mga pinagaling mo na, Panginoon. Lord, salamat sa mga blessings na natanggap namin, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa kapayapaan ng bawat puso. Lord, I declare and I Panginoon, na ang mga kapamilya ng bawat na nandito, warriors mo, Panginoon, ay madala na nila, Panginoon, sa iyong presensya. Amen and amen. Salamat, Panginoon. Salamat po na po ang papuri, pagsamba, at pagdatingin with the guidance and the power of the Holy Spirit, ang lahat ng armies at mga sundalo ng Diyos ay magsabi ng Today is the first Friday of the month. Hallelujah. So today, before we are going to partake the bread, the breaking of the bread. In this breaking of the bread, we are declaring that Jesus' health and divine life flows in our mortal bodies. And when we partake of the cup, we are declaring that we are forgiven and have been made righteous. Jesus' blood gives us right standing before God, and we can go boldly into God's presence. When we pray, we can ensure that God hears us. But before we partake, brothers and sisters, allow me to read this. Amen. In 1 Corinthians 11:27 to 32. Kaya ang sino man kumakain ng tinapay at umiinom sa kopa ng Panginoon sa paraang di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya dapat siyasatin ng tao ang kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom sa kopa. Sapagkat ang sino man kumakain at umiinom na hindi kinikilala ang kahalagahan ng katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng kahatulan laban sa kanyang sarili. Iyan ang dahilan kung bakit mahihina at sakitin ang marami sa inyo at mailan niyang namatay na. Kung sisiyasain natin ang ating sarili, hindi tayo hahatulan ng Panginoon. Ngunit hinahatulan tayo ng Panginoon dahil tuwid niya tayo upang hindi tayo makarusahan kasama ng sanlibutan. Amen. Sabi nga po ng Hebrews 4:16, kaya huwag tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos upang makamtan namin ang habag at pagpapala, tulong sa atin sa panahon ng ating pangangailangan. Brothers and sisters, before you go into partake, you take this bread and itong kopa, I want you to close your eyes and confess everything. Confess to the Lord. Lord, salamat po sa Panginoon sa iyong ginawang divine exchange to the cross. Thank you, Lord, for the forgiveness of our sins, Panginoon. Salamat po sa pagkakataon, Panginoon God, as we going to take this bread and cup, Panginoon God. We are declaring, Panginoon God, your health and divine life flows in our mortal bodies. And when we partake the cup, we are declaring, Lord, that we are forgiven and have been made righteous through your blood, Panginoon Jesus. Salamat po, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus.
Sige po, kung sino na po ready, pwede na po kunin yung kopa at tinapay po. All to read this. Sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo kung gabing siya ay ipagkaloob. Ang Panginoong Isus ay tumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagsuiyon at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo, gawin ninyo ito bilang pag-aalaala sa akin. Sipa, taas po natin ang tinapay. Dear Lord Jesus, I come to you and remember all that you have done for me on the cross. Thank you for loving me so much. You gave up heaven for me. Thank you for allowing our body and your body to be broken so that mine be whole. As we partake, we receive your resurrection life, health, and strength. By your grace, we shall be completely strong and healthy all the days of our life. Our eyes shall not grow dim, nor shall my strength be abated. No sickness can remain in our body because the same power that raised you from the grave flows through us. By your stripes, we are all healed. Take the bread. Thank you. Matapos maghapunan, tumampon din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito, ang bagong tipan, ay pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-aalaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay nito at iinom sa kopa, ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Itaas na natin ang kopa. Lord Jesus, thank you for your precious blood. Thank you for washing us clean of all our sin. We stand before you completely righteous and forgiven. Your blood has redeemed us from every curse, and today we are freely receiving all the blessing that crown the head of the righteous. Amen. In the Father. Sige po, magpasalamat po tayo sa ating Panginoon. Morning po sa lahat. Bless po ba ang lahat? Palakpakan natin ang Panginoon. Matapos na ito sa aming pag-testing offering. Papabala po ang verse.
others. Matatagpuan po sa Deuteronomy 12, chapter 12, 6 and 7. Bring your offering and sacrifice, your tithes and special gifts, what you have vowed to give, and your freewill offering, because the Lord your God has blessed you. Dahil po daw natin lahat ng i-offer natin kay Lord. Mga kahit anong special gifts, oras, pagkain, ano man yan, i-offer natin ng bukal sa pag-offer natin na walang kalimnaman. Kasi problema ang nagdito sa atin at nagbibigay na ako pagpapala. Mag-i-share lang po ako na nabasa sa Bible. Kung sino po nakabasa sa Book of Job, i-share ko lang po. Dahil si Job, nabasa ko po ito sa Job 1. Si Job po daw ay kagad ng Panginoon at siya pinagpala ng Panginoon ng yaman at mga anak. May isang po siya malangkat maraming ari-arian. Pinagpala siya. Tapos isang araw, dumating tinanong si Yahweh ni Satanas. Sabi niya, napansin mo ba ang lingkod kong si Job na tanong ni Yahweh? Walang katulad sa daigdig, mabuti siyang tao, sumasamba sa akin at umiwas ng masamang gawain. Yan ang sabi ni Yahweh. Tapos sumagot si Satanas. Sasambahin pa kaya kayo ni Job kung wala na siyang nakukuha mula sa inyo. Yun ang sinabi sa Satanas. Kaya sa madaling salita, lahat ng ari-arian ni Job nawala. At kanyang mga anak niya namatay din. Tapos, tumayo si Job at pinunit niya ang gabi niya at nag-hide at kinalaman niya yung sarili niya. Pagkatapos, sumabas na sa Diyos. Sinabi niya, hubad akong lumabas sa sinapupunan ng aking ina. Hubad din akong babalik sa lupa. Si Yahweh ang nagbigay, si Yahweh rin ang babawi. Purihin si Yahweh. Yun po ang sabi niya. Kumbaga hindi ko siya nag-alilangan na sumamba pa rin siya, hindi siya naging nakit. Tapos may isa pa po yung sinabi ng asawa niya, mananatili ka pa ba tumuwid, sumpahin mo ang Diyos na namamatay ka na. Pero ang sabi ni Job, hindi mo naiintindihan ang iyong sinasabi. Pagpapala lang ba ang tatanggapin mo sa Diyos? Hindi ba natin tatanggapin kung bibigyan tayo ng magdurusa sa kabila ng kanyang paghihirap? Hindi nagsalita si Job. Salamat sa Diyos. Parang sinabi ni Job dito na huwag lang tayong dumipende sa pagpapala ng Diyos. Huwag lang tayong pasalamat doon. Kahit ano bang dumating sa buhay natin, kailangan natin magpasalamat. Kahit lang yan, pagsubok. Minsan tinuturuan lang tayo ng Diyos na sa mga pagsubok natin para yan nasa mga darating na unos. Kasi kung sa una pala, bibigay na tayo, paano kung malaking yung support dumating? Ano naman nangyayari sa atin? Diba? Kaya lang po ang pinaparating doon sa nabasa ko. Kaya lahat ng blessing natin, kay Lord din lang galing. Kaya rin naman magbabawi kung gusto niyang bawin. Kaya huwag tayong mag-alala pagbigay ng tithes. Kasi pag-isip pa lang sa umaga, blessing na sa atin, di ba? Hindi natin alam kung hindi ba dyan, di ba? Hindi na nagigising. Paano ba sila makakapag-tithes? Kaya tayo pasalamat tayo, nagising tayo, paano makapag-tithes, di ba? Yung iba, yung mga sakit, pasalamat tayo, mga pamilya natin,
walang sakit. Isang malaking blessing na sa natin. Minsan hindi na natin kailangan yung kahit sabihin mong kailangan natin pera. Minsan yung pamilya lang natin mabibilang ng Panginoon sa health nila. Malaking malaking blessing sa atin. Kasi direct mo kung magkakasal yung pamilya mo. Siyempre, maglalabas ka ng pera para pang hospital. Kaya yung kalusugan pa lang ng pamilya natin, at yung pamilya natin, blessing na malaking blessing na po yun. Kaya pag nagbigay po tayo ng blessing dapat, kung sila ang gusto natin. Kasi yun lang ang tatanggapin ni Lord eh. Kasi kung nag-aaral tayo magbigay ng blessing, para hindi ka nagtutuloy kay Lord yun. Di ba po? Kaya magbigay lang po tayo. Di ako Lord, maraming salamat po sa araw na ito. Lord, hindi po kami ng pagkakataon na magtayo sa inyo at magpasalamat at magpapuri sa inyo, Lord. Salamat po, Lord, sa protection at pagkabay sa amin. Para sa buhay na nasa Pilipinas. Maraming salamat po, Lord. Lord, patawarin niyo po kami sa aming nagawang kasalanan sa isip at sa gawa. Maraming salamat po, Lord. Kahit po kami po yung makasalanan, pilit niyo po rin kami yung tinatanggap, Lord. Baka nilisip po kami salamat po, Lord. Lord, bless niyo po yung tansan ko, Lord, na maging tulog sa mga ito na maging tulong din po sa pagpapalago ng yung sanctuary, Lord. Maraming salamat po, Lord. Lord, bless niyo rin po yung mga company at pinagkukunan ng mga blessings na ating mga Lord. Kaya nyo po palang mag-protection, Lord, sa mga pinagkukunan ng mga blessings na mga businessman, part-time, trabaho, yes, Lord. Maraming salamat po, Lord. Lord, pinapalik ko po Maraming salamat po. Maraming ito. Tagumpay namin ng pag-iwag. Ulit ako sa aming gusto. Salamat sa buhay ng narinig ng Bergen. Patuloy kong lalaan ng oras. Pag-iwag. Kulihan at pasalamat. Maraming salamat po sa biyaya at sa binibigyan sa amin at nagkakalo maging sa aming pamilya. Maraming salamat po. Salamat po, Pamahan. Patuloy ko bigyan ng kalakasan ng bawat isa sa araw-araw, sa pagharap, Panginoon, sa buhay na ito, sa mundong ito. Patuloy ko padalagin ng Panginoon na tanong po ang aming malapitan, Panginoon. Sundalan, Panginoon, sa aming pinati, sa tiyahan ng Panginoon, kaya lalo po sa sinibigay ng pagkagumpayan sa Panginoon. Salamat po sa kalakasan, Panginoon. Salamat po sa sanggalang pinag-ibigay po sa amin sa araw-araw. Huwag kong hayaan, Panginoon, na tumila kung upis ng gusto, Lord yan. Kaya, Lord God, na yung mga gawa ng kaaway ng days sa aming puso at isa. Thank you, Lord Jesus, sa araw-araw ng kalakasan, sa bawang hindi natin sa kanibagong buhay, pag-asa na pinibigay po sa kunin ako na ikaw lang po ang magbigay, Panginoon,
lahat ng Panginoon sapagkat ikaw lang ang may kontrol ng lahat ng Lord God. Walang Panginoon. Kahit gawin mo wala ako sa. Thank you, Lord Jesus. Tumano po kami. Holy Spirit, mula ngayon, kung mamaya gabi po, ikaw po ang aming kasama, ikaw po ang aming katabi, ikaw po ang mga musik sa amin, Lord. Salamat po sa mensahe, sa buhay ng aming pastor. Kaya ng iyong balita, Panginoon, magandang balita, Panginoon, para sa amin. Para sa amin. Thank you, Lord God. Thank you, Lord Jesus. Thank you po sa araw na ito. Hanggang bagong gabi po. Samahan mo po kami, Holy Spirit. Thank you. Kailangan po aming isang dalangin. Sa mga pagiging pangalan ng Espiritu Santo, Yesu Cristo na aming tagapagligtas, at ng Diyos ng kanilang Amen. Praise glory be to God. So, Lord, receive the message for each one of us under the throne of His voice. Kaya nga, mga kapatid, alang-alang sa kasaganan hawak ng Diyos sa atin. Ako'y nakikiusap na i-alay ninyo ang inyong sarili bilang isang lugod-lugohan. Banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo. At huwag kayong makiayon sa takbo ng mundo ito. Mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos. Malong mabuti, kalugod-lugod, at ganang kalooban. Para maunawaan po natin kung anong pinapagawa sa atin ng Lord. In 1 Peter chapter 2, verse 9, it says, ngunit, kayo ang isang lahing pinili, grupo ng maharlikang pari, isang bansang nakalaan sa Diyos, bayang pag-aari ng Diyos, upang magpahayag ng mga kahangahan na ginawa. Siya at tumawag sa inyo mula sa kadiliman patungo sa kanyang kahangahan kaliwanagan. Therefore, proclaim and declare the praises of Him who calls you out of the darkness and transfer you into His marvelous light. Kanina po nung text and offering, this message revealed unto me. Alam niyo po, sa mga nagbibigay ko pa, yun po yung mga pinagpala ng Diyos. Because hindi po tayo nagbibigay para pagpalain ng Diyos. May hawak ka, may kakahiran ka, dahil una sa lahat, pinagpala ng Diyos. Ngayon po, inuutos natin ng Lord, yung vision na binabasa natin, align into the message that flows. To win souls for Christ and make them His disciples. Alam niyo kung bakit? Yung mga susunod po doon, yun na yung mga nawin ng Panginoon. Kung naniniwala ka, pinagpala ka, kinahapagan ka ng Diyos, pinatawad ka, pinagaling ka ng Panginoon. Therefore, go, proclaim the praises of Him who calls you out of the darkness into His marvelous light. Yamang tumanggap ka ng libre, ibahagi mo ng libre na ang ating Diyos ay mabuti at sa Kanya lamang po ang kaligtasan, ang masaganang pagpapala na may kapayapaan at ang tunay na pagbabago at kagalingan ng bawat sino. Lift up your hands towards heaven and receive the benediction of God. Yamang tinataas ng iyong kamay as a sign of recommitting yourself to the Lord, of submitting yourself to the Lord. May the love of our Abba Father God, the grace and mercy of our Lord and Savior Jesus, the communion, the guidance, receive this church, the anointing of the Holy Spirit that destroy the works and the plans of the enemy, that you may go and make disciples for honor and the glory of God. Be with you all in the name of Jesus. You may now go with love. You will now go with joy. You will now go with peace. You will now go with healing. You will now go blessed. Yes. Yes. You will now go with that anointing that comes from you. Your love, your acceptance, and your forgiveness. Therefore, go and proclaim the praises of Him who calls you out of the darkness and transfer you into His marvelous light. Receive it by faith in the name of our Lord and Savior Jesus Christ.
by the power and the guidance of the Holy Spirit. Amen. Pangalan. Perfect.